Papasok na naman tayo sa isang mahalagang laban sa Premier Volleyball All-Filipino Conference. At isa sa mga pinakaaabangang match ngayong araw ay ang sagupaan ng Choco Mucho Flying Titans at Farmfresh Foxies. Sa papel, mukhang may momentum ang Flying Titans. Pero kung titignan natin ng mas malalim ang statistics at performance ng dalawang kupanan, malinaw na hindi ito magiging madaling laban. Pag-usapan natin kung paano maaaring maglaro ang match na ito at kung sino ang may lamang base sa numbers. Sitwasyon ng dalawang kupanan. Sa kasalukuyan, nasa ika-4 na pwesto ang Choco Mucho sa standings at papasok sila sa laban na ito na may 2 sunod na panalo. Makikita na unti-unti nang nabubuo ang chemistry ng kanilang lineup matapos ang ilang conferences na puno ng injuries. Samantala, ang Farmfresh ay nasa gitna ng isang mahirap na stretch. Natalo sila sa kanilang huling 2 laban, ngunit kapansin-pansin na parehong umabot sa 5 sets ang mga iyon. Ibig sabihin, kahit talo, kaya nilang itulak ang malalakas na teams hanggang dulo. Kaya kung may isang bagay na dapat tandaan dito, ito ay hindi madaling bumigay ang Foxies. Isa sa pinakaaabang ang match-up sa laban na ito ay ang scoring duel ni Cici Rondina ng Choco Mucho at Trisha Tubo ng Farmfresh. Sa scoring race ng liga, si Tubo ay kasalukuyang may 126 points na naglalagay sa kanya sa top 5 ng league scorers. Samantala, si Rondina naman ay may 115 points na hindi rin nalalayo. Pero hindi lang sa dami ng puntos nagkakatalo. Pagdating sa spiking efficiency, mas mataas ang success rate ni Trisha Tubo na may 42.52% na siyang pinakamahusay sa liga. Ibig sabihin, halos kalahati ng kanyang atake ay nagiging puntos. Samantala, si Ea Lore ng Choco Mucho ay may 32.83% spiking success na pasok pa rin sa top 5 ng liga. Ang ibig sabihin nito sa actual na laro, mas explosive scorer si Tubo, pero mas balanced ang attack ng Choco Mucho dahil 2 ang primary scorers nila, sina Rondina at Lore. Kapag nahanap ng Foxies ang rhythm ni Tubo, kaya niyang buhatin ang scoring ng team. Pero kung parehong uminit sina Rondina at Lore, mas may hirapan ang Farmfresh na sabayan ng offensive output ng Flying Titans. Pagdating sa blocking, may solid presence ang Choco Mucho sa pamamagitan ni Lorraine Petanya na may 0.72 blocks per set na kabilang sa pinakamahusay sa liga. Ang kanyang trabaho ay simple pero critical. Pigilan ang momentum ng mga attackers ng Farmfresh, lalo na si Tubo. Pero interesting din na si Tubo ay hindi lang scorer. Isa rin siyang contributor sa blocking department na may 0.60 blocks per set. Ibig sabihin, 2-way player siya. Kung magiging aggressive siya sa net defense, maaari niyang baguhin ang momentum ng rallies. Isa sa mas malaking edge ng Choco Mucho ay nasa setter position. Pinamunuan ito ni Dina Wang na may 3.96 excellent sets per set na naglalagay sa kanya sa top 5 ng liga. Ang kahalagaan nito ay hindi lang sa pag-set ng bola. Si Wang ang nagdidikta ng tempo ng offense ng Choco Mucho team. Siya ang nagdedesisyon kung sino ang bibigyan ng bola, kung si Rondina ba, si Lore o ang middle blockers. Kapag nasa rhythm ang setter, nagiging unpredictable ang offense ng team. At iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit mas balanced ang offense ng Choco Mucho. Kung may isang bagay na talagang lamang ang Flying Titans, ito ay sa floor defense. Pinamunuan ito ng libero na si Thang Ponce, na kasalukuyang number 1 sa buong liga sa digging na may 5.32 digs per set. Ang ibig sabihin nito ay mas maraming bola ang nasasalo ng Choco Mucho sa defense. Sa volleyball, napakahalaga nito dahil kapag mas marami kang na-save na bola, mas marami kang pagkakataon na makapag-counter attack. Sa madaling salita, mas mahaba ang rallies kapag mahusay ang digging ng isang team, at kadalasan, ang team na may mas matibay na defense ang nananalo sa mahahabang rallies.
Pagdating sa serve reception, kapansin-pansin na nasa top 10 ang tatlong players mula sa dalawang teams. Si Rondina ay may 36.61% efficiency, samantalang si Lore ay may 33.87% reception efficiency. Samantala, si Ces Molina naman ng Farm Fresh ay may 33.52% reception efficiency. Ibig sabihin, parehong may kakayahan ng dalawang teams na i-handle ang malalakas na serve. Pero dahil mas consistent ang passing unit ng Chocomucho, mas madali para kay Dina Wang na i-set up ang kanilang offense. Paano maaring maglaro ang match na ito? Kung susuriin ang matchup na ito, may dalawang posibleng senaryo. Unang senaryo, kung makakapag-dominate si Trisha Tubo sa scoring at makakakuha siya ng sapat na support mula kina Molina at Tubina, malaking tsansa ng Farm Fresh na dalhin ang laban sa extended sets. Pero pangalawang senaryo, kung mapipigilan ng blocking at floor defense ng Chocomucho ang scoring run ni Tubo, malaking advantage ang lalabas para sa Flying Titans. Dahil kapag na-neutralize ang main scorer ng Foxies, may hirapan silang maghanap ng consistent offense. Sa kabuuan, may lamang ang Chocomucho sa tatlong aspeto. Una, mas balanced ang offense dahil dalawa ang primary scorers nila. Pangalawa, mas mahusay ang playmaking pamamagitan ni Dina Wang. At pangatlo, mas matibay ang defense, lalo na sa digging ni Thang Ponce. Pero hindi dapat maliitin ang Farm Fresh dahil kung may player na kayang baguhin ang takbo ng laro anumang oras, iyon ay si Trisha Tubo. Kapag nag-init ang kanyang spiking efficiency, kayang-kaya niyang gawing dikit ang laban. Kaya sa matchup na ito ng Flying Titans at Foxies, isang bagay ang sigurado. Hindi ito magiging simpleng laro. Momentum laban sa desperation, balanced offense laban sa isang explosive scorer. At sa dulo, ang team na mas makaka-adjust sa gitna ng laban ay ang siyang may pinakamalaking tsansa na makuha ang panalo. Serving. Outside pa din. Youth. Serve. Ay, dari, bablock pa siya! Bablock pa siya! Bablock pa siya! Bablock pa siya! Ano? Ha! Hala! Ha! Hala! Wow! Wow! Ang pinakasikat sa tanan. Ay, kita! Walang tarbuli, no? Bunny girl, order. Ponggay, you know. Hi guys! Bakit hindi nyo pa fina-follow si Buding? Sinasabi ko sa inyo. O, nagtatampo na yan. Hindi, walang tampo. Walang tampo. Yan, nagsasalita ka na eh. Ayan. Guys, follow nyo si Buding. Kapag pinalo nyo siya, may premyo kayo sa akin. Baka naman, Titan. Baka Yusana. Baka Titan. Vitamins! Meron ako dito. Encanto. Encanto daw. Thank you! Mabait si Buding, malilibre ng kape to eh. Ay, kape? Makabait naman. Tapos i-flood nyo na lang yung comments niya kung anong gusto nyo yung premyo. Thank you, Pongs! Bye guys! I-follow nyo na si Buding ha. Sinasabi ko sa inyo ha. Tapos paulit-ulit nyo panoorin yung mga video niya. Kasi nakakatawa naman siya. Lumalaki ng ulo ko. Papa kung ano yan? Ito na, oo. Sabihan niyo sila, i-follow ako. Please. Follow niyo si Ate Buding. Pare ko, yan ang masasabi mo. Follow niyo po siya para may pambayad na siya sa akin. Oo. Hindi kasi tayo nag-aabot, pare ko eh.